Naglabas na ang Interpol ng Blue Notice para manmanan ang tinutugis na si Zaldico. Hinalughog din ng mga otoridad ang bahay niya sa Pasig City kung saan nakita ang mga kahong-kahong gamit at malalaking vault. Narito ang report ni Brian Castillo. Here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan. Mismong mga tauhan ng NBI ang nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresistang si Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Pero tanging abogado lang niya ang humarap. Sa kabila niyan, hinalughog pa rin nila ang bahay ni Ko. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahong-kahong gamit at ilang luxury items ng dating kongresista. Mula sala hanggang sa mga kwarto. Nakita rin sa isang kwarto ang dalawang malaking vault na ito. So minabuti ng ating mga ahente na bantayan yung premises, no? At kung may makikita silang maglalabas, ay pwede na lang alamin. Nakita nila na baka posibleng may ebidensya dito sa mga kasong hinaharap ni former Congressman Zaldico. Hindi pa matukoy kung nasaan si Ko. Nitong Sabado lang nang ihain din ng arrest warrant sa kanya namang bahay sa Taguig at sa Legazpi City sa Albay. Wala rin siya sa mga yan, pero may blue notice na siya mula sa Interpol ayon sa DILG. Ibig sabihin, ipapaalam sa lahat ng 196 member states ng Interpol na kailangang manmanan ang ikinikilos ng dating kongresista. Inilalakad din daw na maitaas ito sa red notice. The blue notice is out. No matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. Sa 16 naman na hinainan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 8 na ang nakakulong. 7 sa kanila ang naaresto, kabilang si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Pelo Abagon na na-corner sa isang bahay sa Quezon City kahapon. Lahat ng 8 hawak ng mga otoridad ngayon ay mga taga DPWH. Sila ang mga unang nakulong sa 16 na dawit sa 289 million pesos Road Dike Ghost Project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. 8 iba pa ang nananatiling wanted. Kabilang na riyan si Nako, ang president ng SunWest na iniuugnay kay Ko na si Aderma Angeli Alcazar. Pinaniniwala ang nasa New Zealand si Alcazar. Wanted din ang treasurer ng kumpanya na si Cesar Buenaventura na pinaniniwala ang nasa New York sa Amerika. Pare-parehas na silang tinutugis. Sa impormasyong natanggap naman ng DILG, 3 raw sa mga at-large ang nasa ibang bansa at nagsabi raw na handa silang makipagtulungan para sumuko. Pero hindi kasama dyan si Ko. Magre-report sila sa embassy within this week. At sinabi naman namin sa kanila na na-track na namin sila, alam namin kung nasaan sila, alam namin kung anong address nila abroad. There's no use hiding. So mahahanap namin sila. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, simula pa lang ito. Marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Umapela naman si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga hinahanap na ng mga alagad ng batas na kusa ng sumuko. Surrender to the nearest authorities. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.